97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang perpektong pamilya at lahat sa atin ay nagkakamali. Kaya nga dapat araw-araw nagsisikap tayo sa buhay upang bumawi o di kaya'y may tama ang mga kamaliang yon. Nang sa ganon ay hindi namamayani sa ating sambahayan ng puot at hinanakit. Ganyan ang eksaktong pinagdaanan ni Erin sa tampok niyang storya sa ating programa ngayong araw. Sa kanyang salaysay, ibabahagi niya sa atin ang mga hirap at pagsubok na pinagdaanan niya sa mismong tao na kinilala niyang ina. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Erin, 32 years old at taga Novaliches, Quezon City. Avid listener na po talaga ako ng Barangay Love Stories at ilang beses na rin po akong nag-send sa email ninyo ng life story ko. Umaasa po ako na sana ay mapili niyo po itong itampok sa programa ninyo para kapulutan ng aral at inspirasyon ng ibang tao. Papadudot, masasabi ko po na hindi madali ang pinagdaanan ko noong kabataan ko. Kung maisa sa teleserye nga ang storya ng buhay ko, panigurado na sobrang drama po noon. Ngunit sa kabila ng lahat, tinulungan pa rin ako ng may kapal na malampasan ang mabibigat na pagsubok na ibinabato sa akin simula pa lang noong 10 taong gulang ako. Papadudot, lumaki naman po ako na merong kinamulatang nanay at tatay sa bahay namin. Meron din po akong dalawang nakababatang kapatid dahil ako po ang panganay. Mabait po si Tatay David sa akin, Papadudot, pero iba ang trato sa akin ng Nanay Marinel ko habang lumalaki ako. Buong akala ko ay hindi lang talaga niya ako paborito. Hindi niyo po ako masisisi sa tuwing nag-aaway kami ng mga kapatid ko ay palaging sila po ang kinakampihan niya na para bang wala siyang pakialam sa mararamdaman ko. Akala ko ay masasanay na lamang ako pero lagi ko pong tinatanong sa sarili ko kung bakit minsan pakiramdam ko ay hindi niya ako anak tulad ng mga kapatid ko. Nay naman sinabi ko naman po sa inyo na hindi ako ang nauna. Gumanti lang po ako kasi masakit yung kurot ng kapatid ko sa akin Tingnan nyo bumakat pa nga yung kuko niya sa balat ko. Wala akong pakialam kahit magdugo pa yung kinurot ko sa'yo, Erin. Ang punto rito, bakit mo pinatulan ng kapatid mo? Hindi po ba kayo nakikinig, Nay? Sabi ko siya po yung nauna. Gumanti lang po ako. Kahit na! Ikaw pa rin ang matanda. Dapat ikaw ang marunong umunawa. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit ganyan ka mag-isip? Turingan ka ang ate tapos napakaisip bata mo pa? Marinel! Bakit mo sinasaktan si Erin? Tay! Hoy, Erin! Hindi pa tayo tapos na bata ka, ha? Huwag ka magtago sa likod ng tatay mo, lintik ka! Tama na po kasi nasasaktan na po ako, Nay! Marinel, hindi ka ba naawa sa anak mo? Kung hampasin mo siya parang hindi siya bata. Anak, tahan na. Mabuti pa, pumunta ka muna sa kwarto. Samahan mo doon ang mga kapatid mo. Opo, Tay. Hoy, Erin! Hindi pa tayo tapos, ha? Marinel, tama na, pwede ba? Pakialamero ka kasi masyado, David! Kaya tingnan mo, hindi natututo yung panganay mo Ano ba kasi ang gusto mong matutunan ni Erin sa klase ng pagtuturo mo sa kanya?
Sa palagay mo, paano siya matututo kung sinasaktan mo siya? OA ka naman masyado. Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi ko naman sinasaktan yung anak mo. Tsaka bago ka mag-alboroto dyan na para bulkang taal, alam mo ba na pinatulan lang naman niya yung nakababata niyang kapatid? Siya tong matanda, siya tong may isip, siya dapat tong umunawa, David! Baka naman hindi sinasadya ni Erin na patulan yung kapatid niya. Kilala mo naman ang panganay natin. Mapagpasensya at hindi basta nagagalit. Sana pinagsabihan mo na lang imbis na pinalo mo, mahal. Ganun lang tamang pangangaral sa mga bata. Huwag mo nga akong tawaging mahal dyan. Naaalipad paran ako sa'yo. Tsaka ano bang pakialam mo kung paano ko siya gustong pangaralan? Ganyan ka mag-isip, palibhasa spoiled sa'yo yang si Erin. Akala mo ba hindi ko alam ang mga sumbong ng mga kapatid niya? Kaya siya paborito marawang atin nila kaysa sa kanila? Ano? Hindi totoo yan. Wala akong paborito sa mga anak natin dahil lahat sila mahal ko. Pantay-pantay ang paikitungo ko sa kanila. Ewan ko sa'yo, David. Manang-mana sa'yo yung anak mo, palibhasa! Marinel naman! Hay, buiset! Diyan ka na nga! Isang araw na nga lang ang day off ko, nasisira pa dahil sa inyo magtatay. Magsama kayo! Pareho kayo nakakainis! Papa Dudut, hindi lang po yun yung pagkakataon na masasabi kong parang ang unfair ni nanay sa akin kundi marami pa po. Halimbawa kapag binibilhan niya kami ng mga gamit sa school o personal na gamit. Palagi yung sa akin ang hindi kasing ganda o kasing mahal ng mga sa kapatid ko. Minsan hindi niya na ako binibili kesyo malaki na daw ako at dapat ko raw intindihin na nagtitipid kami. Hindi naman po ako materialistic na tao, Papa Dudut. Pero bilang bata ng mga panahon na yon ay hindi ko po mapigilang mainggit. Lalo na kapag pinagyayabang sa akin ng mga nakababata kong kapatid ang mga bago at magaganda nilang laruan at mga gamit. Nagtatrabaho po bilang yaya ang nanay ko sa isang mayamang pamilya sa Parañaque at 3 beses sa isang buwan siya kung umuwi sa amin. Samantala ang tatay po namin ang nag-aasikaso sa amin habang tumatao sa maliit na tindahan na ipinundar nila ni nanay mula sa ipon nito sa kanyang mga sweldo. Ikain po kasi si tatay at mahina ang resistensya, Papa Dudut, at madalas ay hinahapo kaya napagkasunduan nila na si nanay na lang ang magtatrabaho sa labas. Kaya hindi niyo po kami masisisi kung sobrang sabik kami sa mga day off ni nanay. Dahil bihira lang namin siyang nakakasama. Kaso dahil nga sa malamig na pakikitungo niya sa akin, hindi ko mapigilang malungkot. Ilang beses na nag-day off po ulit si nanay ay nagkaroon sila ng pagtatalo ni tatay tungkol sa akin. Tapos hindi ko sinasadyang narinig ang pinag-uusapan nila. Mahal, napapansin ko. Parang lagi yatang itsapwera si Erin sa tuwing pinapasalubungan mo mga anak natin. Ang akin lang, baka ano isipin ng panganay natin? Baka isipin niya na hindi mo siya mahal kasi kahit kaunti, wala kang dala para sa kanya. Samantalang yung 2 nating anak meron. At anong gusto mong tumbukin? Na pinagdadamutan ko yung panganay mo? Hindi naman sa ganun pero… Puro pambatang damit at laruan ang daladala ko, David. Galing yun sa amo ko, pinaglumaan at pinagsawaan ng mga anak nila. Ano sa mga yun ang mapapakinabangan ni Erin? Wala naman, di ba? Tsaka ano pa bang hindi mahal na sinasabi mo? Baka nakakalimutan mo. Pera ko ang pinang-aaral niyang anak mo dahil hindi naman kayang tustusan ng maliit nating tindahan ng pag-aaral nilang magkakapatid. Hindi ko naman nakakalimutan yun at hindi mo rin kailangan sumigaw. Naririnig kita. Magkaharap lang tayo. Kakabuisit ka kasi, alam mo ba yon? Yung ang tahi-tahimik ko rito, tapos bigla mo ako lilitanyahan ng ganyan. Ano bang gusto mo palabasin? Na kinakawawa ko yung anak mo? Baka nakakalimutan mo, meron naman talaga akong karapatan na mairita sa kanya dahil hindi ko naman talaga siya anak. Hindi naman galing sa akin ng batang yan eh. Dahil anak mo si Erin sa ibang babae. Hoy Marinel, ano ba? Bakit? Nahihiya ka ba? Meron ka pa palang hiya matapos mo kung walang hiyain noon, David? Totoo po ba yun, tatay? Anak niyo po ako sa ibang babae at hindi kay nanay. Erin, anak. Hayaan mo siyang malaman ng totoo dahil napapanahon na. Marinel, manahimik ka na. At anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Abay, napakasira ang ulo mo naman.
Hoy, Erin! Ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Kahit talaga kailan, napaka-drama mo. Tumahan ka na dyan, dahil nabubwisit lang ako sa'yo. Manang-mana ka sa tatay mo na laging pinapakulong dugo ko. Sa bagay, paano ka magmamana sa akin? Eh hindi nga kita inuluwal dahil anak ka sa kasalanan ng magaling mong ama sa ibang babae. Marinel, sabi ko mahimik ka na eh. Anak, halika dito. Huwag niyo po ako hawakan! Galit po ako sa inyo, Tay! Anak, makinig ka muna sa akin. Alam kong bigla na mga nalaman mo pero gusto ko lang sabihin na kahit hindi ka namin anak ng nanay mo, mahal na mahal ka namin. Anong mahal na mahal? Hoy, David! Ikaw ang tumahimik sa kasasabi na mahal ko nga yung anak mo sa ibang babae dahil kahit kailan, hindi yun nangyari. Akala ko ba pinag-usapan na natin ito noon? Na walang kasalanan si Erin dito. Na kung magagalit ka, sa akin lang. At hindi mo idadamay ang anak ko. Paano ko mapipigilan na huwag magalit sa inyong dalawa kung lagi kong naaalala sa anak mo ang kataksilan mo sa kasal natin? Ang sama-sama mong tao. Hindi lang tayo nagkaanak kaagad, naghanap ka na ng makakalantari? Ganyan ka ba talaga kakate? Tay! Galit po ako sa inyo! Ayoko po kayo maging tatay dahil masama kayong tao! Anak, sandali! Bumalik ka rito! O, kita mo na? Pati ang anak mo alam na malaking kasalanan ang nagawa mo sa akin at sa kasal natin? Alam mo, ewan ko sa'yo. Lalo mo lang pinalala ang sitwasyon. Ngayon, pati si Erin galit na rin sa akin. Wala akong pakialam! Basta pareho kayo nakakabwisit! Mag-ama nga kayo! Sabihin na po natin na bata pa lamang ako pero naiintindihan ko na po ang lahat, Papa Dudut. At mas lalo ko pong naunawaan at napagtagni-tagni ang mga dahilan kung bakit kasing lamig ng yelo ang pakikitungo sa akin ng nanay ko. Yun naman kasi pala ay hindi niya ako tunay na anak. Anak ako ni tatay sa ibang babae kaya putok ako sa buho o sampid lamang ako sa pamilya nila. Nang mga panahon na yon ay umiyak lamang ako ng umiyak dahil mahirap para sa akin na lunukin at tanggapin ang mga nalaman ko. Siyempre sinong anak ang gustong malaman na hindi pala sila nanggaling sa taong itinuring nilang nanay? Wala naman po, hindi ba? Doon ko na na-realize na kaya pala gano'n na lamang ang inis niya sa akin at pagkaayaw kasi nga'y malaki ang pagkakasala sa kanya ni tatay nang magkaanak ito sa ibang babae. Hindi ko na po inalam ang ibang detalye tungkol sa tunay kong ina dahil na rin po sa hindi ako interesado. Kasi kung mahal niya ako ay hindi niya ako ipamimigay. Ang sakit-sakit lang sa parte ko dahil inabandon na ako ng tunay kong nanay. Tapos hindi pa ako mahal ng itinuring kong ina. Papadudot matapos ko pong malaman na bunga ako ng isang kasalanan dahil anak ako sa ibang babae ng tatay ko. Inamin kong naggalit po ako ng husto sa kanya. Siya po ang sinisisi ko kung bakit hindi ko magawang tanggapin o pakisamahan ng maayos ng nanay ko. Papadudot marami po akong tanong sa kanya pero hindi ko na naisatinig ang mga yon dahil nanaig sa akin ang sama ng loob. Kaya kaagad na nagbago ang pakikitungo ko sa kanya. Kung dati ay sobrang close namin at sinasabi ko ang lahat ng feelings ko sa kanya. Pagkatapos ko pong malaman ang katotohanan ay dumalang na po ang pakikipag-usap ko sa tatay ko. Hindi na rin po ako nagtatagal sa iisang lugar na kasama siya dahil hindi ko po lubos maisip na anak niya ako sa ibang babae. Samantala lalo ko pong pinagsikapan na matanggap ako ng nanay ko, Papa Dudut. Sa tuwing nasa bahay siya kapag day off niya ay pinagsisilbihan ko po siya. Gusto ko po kasing iparamdam sa kanya ang pagmamahal ko bilang anak at pasasalamat na pumayag siyang kupkupin ako at patirahin sa bahay. Kahit na hindi ako nanggaling sa tiyan niya. Mas naging maunawaing ate rin po ako sa mga kapatid ko, Papa Dudut. Pero sa kabila ng lahat ay ibang tao pa rin ang turing sa akin ng kinilala kong ina. Muli bumalik po ang galit at paninisi ko kay tatay.
Erin anak, nagluto ko ng paborito mong ulam. Yung chicken nugget sa tusino. Sabi ko sa mga kapatid mo, tiran ka kasi mukhang ayaw pang kumain. Hindi ka pa ba nagugutom? Hindi pa po, Tay. Salamat po. Dito na lang po muna ako sa tindahan natin. Ako na lang po muna ang magbabantay. Isasara ko na rin maya-maya tong tindahan dahil mukhang wala na rin namang bibili. Anak, pwede ba kitang kausapin? Tungkol saan po ba, Tay? Tungkol dun sa sinabi ng nanay mo noong nakaraang araw. Alam kong masama pa rin ang loob mo sa akin kaya hindi mo ako kinakausap o pinapansin kagaya ng dati. Ang totoo, nalulungkot ako ng gusto anak. Dahil hindi ako sanay na ganun kalamig ang trato mo sa tatay. Paano ko po ba pipigilan na huwag magalit sa inyo? Nakakainis po yung ginawa nyo kay nanay eh. Tay, nagkaroon po kayo ng ibang babae. Tapos ako yung naging anak. Ang sakit-sakit lang po isipin na hindi ko tunay na nanay si nanay. Tapos hindi ko po buong kapatid yung mga kapatid ko. Sinong hindi magagalit sa inyo? Naiintindihan ko po kung hindi pa rin kayo magawang patawarin ni nanay hanggang ngayon. Alam ko malaki ang pagkakasala ko sa nanay mo at sa kasal namin anak. Sa maniwala ka o sa hindi, laking pagsisisi ko na nagawa ko yun sa kanya. Naging mapusok ako at padalos-dalos ako noon. Lagi akong apektado sa mga away namin noon kaya hindi na ako nakapag-isip ng tama. Nang ibigay ka sa akin ng tunay mong ina dahil hindi kanya kayang palakihin, aaminin kong magkahalong saya at takot ang naramdaman ko noon. Saya kasi sa wakas, may anak na kami ng nanay mo. At takot dahil nga baka hindi kanya tanggapin. Pero pinakiusapan ko siya. Siguro makapal na kung makapal ang mukha ko noon pero desidido na ako. Nang pumayag siyang kupkupin ka namin bilang anak, nangako ko sa sarili kong magpapakatinuna ako at magiging mabuting padre de pamilya. Pero, Tay, may karapatan pa rin pong magalit si nanay kasi sinaktan niyo siya eh. At hindi pa rin po sapat yung pagsisisi niyo kasi hindi naman po nawala yung galit niya para sa atin. Kaya po pala hindi niya ako magawang tratuhin na parang anak kasi hindi naman po talaga ako galing sa kanya. Patawarin mo ako anak. Kung pati ikaw, kailangan mo pang pagdusahan ang kasalanan ko. Hindi mo na dapat nararanasan yung ganito mga bagay kasi wala ka namang kasalanan. Sinabi ko nga sa nanay mo, sa akin na lang siya magalit at huwag ka nang idamay dahil mabait kang bata. Nakikita ko ang pagsisikap mo na magustuhan ka ng nanay mo kahit na hindi mo pa noon alam ang totoo. Para po sa akin, siya pa rin ang gusto kong maging nanay kasi tinanggap niya po ako rito sa pamamahay niya, Tay. At hindi ko po magagawang maghanap ng ibang nanay, lalo na yung nang iwan po sa akin. Hindi naman kita pipilitin na kilalanin mo ang sarili mong ina dahil wala na rin akong balita tungkol sa kanya. Pero sana anak, wag na wag mo rin sisisihin ang sarili mo kung bakit masigit na mahal ng nanay mo mga kapatid mo kaysa sayo. Hayaan mo, kakausapin ko ulit siya. Ginagawa niya naman po lahat bilang tatay para sa aming magkakapatid at kita ko rin po na mahal ninyo si nanay. Sorry din po kung mas nanaig po sa akin yung galit sa inyo tapos hindi ko pa po kayo pinansin. Naiintindihan kong pinanggagalingan mo, Erin. Hindi mo kailangang humingi ng sorry sa tatay. Kung may dapat na magpasensya rito, ako yun anak. Kung pwede ko lang ibalik ang kahapon, mas magiging matinong tao ako. Hindi sana natin kailangan masaktan ng ganito. Pero alam kong imposibleng mangyari pa yon. Kaya mas nagsisikap na lang ako ngayon na maging mabuting tao. Aaminin ko Papa Dudut na tinalaban ako ng hiya matapos ang pag-uusap naming yon ni tatay. Nang dahil na rin sa pambabastos ko sa kanya noong mga panahong hinayaan kong mamayani ang galit sa aking puso. Siyempre hindi niyo naman ako masisisi kung ganoon po ang initial reaction ko. Pero paunti-unti ay na-realize ko na walang magandang maidudulot na habang buhay ay magalit ako sa sarili kong magulang. Siguro ay frustrated lamang ako kasi pakiramdam ko ay sumpa ako sa pamilya namin. At wala akong ginawang tama kahit na ginawa ko naman ang lahat ng makakaya ko. May punto pa nga na kine-question ko ang sarili kong halaga, Papa Dudut. Lumipas pa po ang ilang taon ay hindi nagbago ang pakikitungo sa akin ni nanay.
Bagaman nakatira kami sa isang bubong, ni minsan ay hindi po ako nakaramdam na itinuring niya akong anak. Sa katunayan ay lumaki ako na may inggit sa puso ko, lalong-lalo na sa mga kapatid ko. Palibas ay dahil nga aware na kaming lahat sa pagiging puto ko sa buho o anak sa labas ay mas naging malamig pa sa yelo ang trato sa akin ng nanay ko. Madalas ay lagi akong itsapwera sa mga lakad nila kasama ang kapatid ko. Kesyo malaki na raw ako o hindi kaya ay hindi kaya ng budget. At dahil doon ay intindihin ko na lang daw. Kaya nga nang mag-college ako ay nag-working student ako. Papadudot, nagtrabaho po ako bilang cashier sa isang grocery store sa mall para meron na rin akong sariling pera. Dahil doon ay tumaas ang kumpiyansa ko sa sarili na kapag nakakatulong na ako sa pamilya namin, kahit sa munting paraan ay matutuwa at magugustuhan na rin ako ni nanay. Pwesting upo naman to. Tapos sasabayan pa ng sakit ng tuhod ko. O Nay, mukhang masama na yung ubo mo ha. Ayos ka lang ba? Hetong tubig, Nay. Ayoko nga niyan! Hindi ko yan kailangan! Ay! Bakit ba kasi sa dinami-rami ng tao sa pamamahay na to, ikaw agad ang makikita ko, Erin? Pwede ba? Lumayo-layo ka nga! Naaalibad pa rin ako sa'yo? Nay, bakit po ba kayo nagagalit sa akin? Hindi niyo na po kailangan sumigaw dahil baka magising ang mga kapatid ko. Wala akong pakialam. Pati ba pag sigaw bawal na rin sa bahay na to? Baka nakakalimutan mo. Pamamahay ko to. Sampid ka lang dito! Nay, huwag niyo naman pong sabihin yan oh. Anong wag sabihin? Alam mo, ayos ka rin eh. Kala mo ba hindi ko napapansin na sumisip-sip ka sa akin? Masyado kang pabida. Akala mo naman magkakaroon ako ng amor sa'yo. Masaya lang po talaga ako na asikasuhin kayo. Kaya sana wag niyo naman pong masamain. Concern po ako sa inyo kasi para po sa akin, kayo na po ang nanay ko. Sa katunayan po, ayun po oh, nakapagluto na ako ng almusal at nakapaghain na rin po. Yan bang pinagmamalaki mo? Akala mo ba makukuha mo ang loob ko sa pagganyan-ganyan mo? Pwes nagkakamali ka. Malay ko bang nilagyan mo ng laso niyang niluto mo para mamatay na ako? Nay naman, bakit ko naman po yun gagawin? Hindi ko po yun magagawa sa taong tumanggap sa akin at nagpalaki. Ay nako! Huwag mo nga akong tramahan dyan. Umagang-umaga, Erin, kung anong pinagsasasabi mo? Bakit ang aga-aga naririnig ko nagagalit ka, Marinel? May problema ba kayo ni Erin? Aba, yan talaga agad ang tanong mo, David? Wala ba man lang pa-good morning? Tay, wala po kaming problema ni nanay. Nag-uusap lang po kami. Ang sabi ko po sa kanya, nakapagluto at nakapaghain na po ako ng almusal natin. At sinabi ko rin na ayokong kainin yon kasi baka nilagyan niya ng lason. Maiiwan ko na nga kayo mag-ama. Nasisira lang ang araw ko sa inyo. Tse! Ano nangyari sa babaeng yun? Ay, ewan ko po, Tay. Concern lang naman ako sa ubo niya kanina. Tapos inabutan ko siya ng tubig. Kaso nagalit naman siya sa akin. Pati yung almusal na pinaghirapan kong lutuin, dinamay pa. Eh kung ayaw niya kumain, di wag. Tayo na lang ang mag-almusal, anak. Sakto, nagugutom na ako. Sige po, Tay. Ano ba yung hinain mo? Ayun, nagluto po ako ng danggit, itlog at saka sinangag na kanin. Tapos meron na rin pong kaping barako. Mukhang mapapasabak ako nito sa kainan ah. Ang sarap ng almusal natin oh. Bahala yung isa dyan na aga-aga, ang sungit. Walang iya talaga kayo mag-ama! Tay naman kasi. Hayaan mo siya. Papadudod, hindi po ganon ang inaasahan kong reaksyon mula kay nanay, lalo pat noon lang siya nakauwi sa amin. Hindi ba niya kami nami-miss na pamilya niya at bakit parang kakarating lamang niya tapos ay nagagalit na siya? Naiintindihan ko naman po kung pagod siya mula sa biyahe o sa pagtatrabaho pero parang hindi naman po tama na pagsalitaan niya kami ng ganon ni tatay.
Siguro kung sa akin lang niya sinabi ay kaya ko pang tiisin. Pero kung pati kay tatay ay parang ang sakit lang sa tenga at nakakasama po ng loob. Pero dahil nga maunawain ng tatay ko, Papa Dudut, gano'n na lamang din ang ginawa ko. Inintindi ko na lamang si nanay pati na rin ang mga sentimiento niya. Dahil po hindi nakapag-day off si nanay noong araw na dapat ay umuwi siya sa amin ay naging 2 araw ang pananatili niya sa bahay. Pero hindi niya po ako masyadong pinapansin noon at tanging ang mga kapatid ko lamang ang kinakausap niya. Nalulungkot po ako at nagdadamdam dahil nagawa nga niyang mag-alaga ng ibang bata at ituring na anak ang mga ito kahit na hindi niya kaano-ano. Samantalang ako na lumaki sa poder niya ay hindi niya magawang tignan sa mata. Naintindihan ko naman po na anak ako sa pagkakasala pero may kasalanan po ba talaga ako para ako ang magdusa ng ganito? Gabi-gabi ay tinatanong ko po ang Diyos kung may saysay pa ba ang pananatili ko sa pamilya namin gayong wala namang nagmamahal sa akin. Maraming beses ko na pong naisipang umalis na lamang o bumukod pero naaawa ako sa tatay ko at sa mga kapatid ko na nag-aaral pa. Kung aalis ako ay mawawalan sila ng nanay-nanayan sa pamilya. Sa bagay naisip ko lang naman po yun na kapag nakakaramdam ako ng pagtatampo sa taong itinuturing ko ng sariling ina. Pero lahat po ng mga planong yon ay naisantabi makaraan ng 1 linggo matapos bumalik ni nanay sa pinagtatrabahuhan niya at nalaman namin na na-ospital siya. Papa Dudut, alalang-alala po kami ni tatay pati na rin ang mga kapatid ko pero ako po ang nagpresenta na pumunta kay nanay para tignan at kumustahin siya habang nasa ospital siya ng mga panahon na yon. Bale ang nangyari ay napilayan po siya matapos niyang madula sa banyo habang naliligo. Pero noong nasa ospital siya ay ipina-check up na rin po namin ang lumalala niyang ubo at doon ay nadiskubre na may pulmonya siya. Papa Dudut, awang-awa po ako sa nanay ko. Lalo na noong mga panahon na nakaratay siya sa hospital bed. Mas madalas kasi siyang aburido at mainit ang ulo kesyo hindi siya sanay na walang ginagawa. Nanatili siya sa ospital ng 1 linggo at habang ginagamot ang pulmonya niya. Ako po ang nag-alaga sa kanya, Papa Dudut. Ang amo naman niya ang sumagot sa bills niya. Kaya kahit papaano ay nabawasan na yung iniisip namin tungkol sa kung papaano makakabayad sa ospital. Pero aaminin ko na sa loob ng ilang araw na yon ay naging matigas ang ulo ni nanay habang inaasikaso ko siya. Daig niya pang musmos na bata kong mag-tantrums. Makita pa lamang niya ako sa tabi niya sa tuwing gumigising siya, Papa Dudut. Pinagpapasensyahan ko lamang siya at inuunawa dahil nga may dinaramdam siya ng mga panahon na yon. Kailan ba ako gigising na hindi pagmumukha mo ang makikita ko, Erin? Kasi asiwang-asiwa na ako, sa totoo lang. Ay, Nay naman. Ilang araw na po ako nandito para asikasuhin at bantayan kayo. Hindi pa po ba kayo nasanay sa pagmumukha ko? Aba, sumasagot ka pa talagang lintik ka, ah. Sa kasino bang may sabi na asikasuhin at bantayan mo ako rito? Hoy babae, kaya kong sarili ko. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Nay, hanggang kailan po ba kayo magagalit sa akin? Hindi ko alam. Siguro hanggang sa kabilang buhay. Kapal din ang mukha mong questionin ako tungkol sa bagay na yan, no? Baka nakakalimutan mo. Putok sa buho ka lang. Hindi kita anak, kaya huwag mo akong sasagot-sagutin, lintik ka. Hindi ko naman po yun nakakalimutan. Pero kailangan po bang palagi niyong ipamukha sa akin? Nasasaktan din po ako, Nay. Lalo na kapag sinasabi niyong hindi ako nanggaling sa inyo, na anak ako ni tatay sa kasalanan, naputok sa buho lang po ako. Totoo naman lahat ng mga sinasabi ko. Hindi ka dapat magdamdam. Kasi hindi naman ako nagsisinungaling. Hindi niyo na po ba ako matatanggap bilang anak ninyo? Nandun na po tayo sa hindi ninyo ako dinala sa tiyanyo ng 9 na buwan. Pero sa inyo na po ako lumaki at nagkaisip, Nay. Kayo na po yung kinikilala kong ina. Kahit po ba konti, wala talaga kayong pagmamahal sa akin?
Ginagawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko para magustuhan ninyo ako. Para matuwa kayo sa akin. Tinitiis ko rin po yung mga masasakit na sinasabi ninyo dahil naiintindihan ko yung pinanggagalingan ninyo. Pero napapagod din po ako, Nay. Lalo na ngayon na pinagmamalasakitan ko kayo tapos tinataboy niyo lang ako. Hindi ko naman kasi sinabi sa'yo na pagmalasakitan mo ko. Kung gusto mo, ibigay mo na lang yung awa at malasakit mo dun sa mga pulubi sa kanto kasi hindi ko naman yung kailangan. Ikaw lang naman na nagkusang pumunta rito sa ospital para kuno alagaan ako samantalang kayang-kaya ko naman kahit walang bantay. Sa lahat naman na magkakapatid, ikaw pa talaga ang dumating, nakakasuka ka. Lalo tuloy akong hindi gagaling ka agad. Ano po bang kasalanan ko? Bakit ba kayo galit na galit sa akin? Sa pagkakaalam ko kasi, wala po akong ginagawang mali, Nay. Anong walang ginagawang mali? Yung nabuo ka at yung nabuhay ka tapos yung pagdating mo sa pamilya namin ng isa sa pinakamalaking kasalanan na nagawa mo sa akin, Erin. Gusto mong malaman kung bakit hindi kita matanggap? Kasi araw-araw nakikita ko sa mukha mo ang kataksilan sa akin ng tatay mo. Araw-araw, pinapaalala nito sa akin na hindi siya nakontento sa piling ko kaya nagawa niya pa maghanap ng iba. Siguro kung hindi ka iniwan sa amin ng nanay mo noon, baka nagawa ko pang ilibing sa hukay yung galit at hinanakit ko sa tatay mo. Pero dahil nga dumating ka sa pamilya namin, hindi na mangyayari yung sinasabi ko kahit mamatay ako ngayon. Meron namang paraan kung paano kita magugustuhan, Erin. Mawala ka. Ganun lang kadali. Pinilit ko na lamang po na tatagan ang loob ko, Papa Dudut. Kahit matapos sabihin sa akin ni Nanay ang mga masasakit na salita na yon at iparamdam sa akin na hindi niya ako matatanggap bilang anak niya. Na anak ako sa kasalanan ng tatay ko at kung paano siya suklam na suklam sa aming dalawa. At kahit na anong gawin kong pagpapabango ng pangalan ko sa kanya, ay hindi niya pa rin ako itatratong kadugo at hindi niya ako mamahalin kagaya ng pagmamahal niya sa mga kapatid ko. Masama po bang umiyak? Masama po bang masaktan? Kasi kahit sabihin kong kaya ko siyang intindihin ay dumarating pa rin po sa point na mapapagod ako at mapupuno ako. Nang mga panahon na yon ay umapaw na po yata yung naipong kong tampo at hinanakit sa dibdib para kay Nanay. Kaya sobrang apektado na po ako sa mga sinasabi niya sa akin sa ospital, Papa Dudut. Tapos malayo pa si tatay, wala akong mapagkwentuhan o balikat na maiyakan ng araw na yon. Siguro kung kaya ko lang pong patigilin yung sakit na nararamdaman ko ay ginawa ko na. At kahit hanggang makalabas na si Nanay sa ospital ay sobrang ungrateful po niya na ako nag-alaga sa kanya sa buong panahon ng pananatili niya doon. Hindi ko na po alam kung saan ako lulugar kaya aminin kong kinain ako ng depresyon at tinangka kong gawin yung sinasabi niya na sana ay mawala na lamang ako. Erin, anak! Buksan mo ang pinto! Pakiusap! Tay, sorry po. Erin, bakit may bleed sa higaan mo, anak? Sinasaktan mo ba ang sarili mo? Hindi ko po tinuloy pero sinubukan ko po, Tay. Halika, maupo muna tayo. Wala ang nanay mo at mga kapatid mo. Nagpunta sila sa mall. Pwede mong sabihin sa akin ng lahat ng nasa isip mo. Sigurado ka ba na wala kang sugat? Yung totoo, anak. Nag-aalala kasi ako. Saka bakit mo naisip yun? May mabigat ka bang problema? Wala po akong sugat, Tay. Saka, sorry po kung bigla na lang pumasok sa isip ko na maglaslas.
Napapagod na po kasi ako Pakiramdam ko po, wala na akong ginawang matino sa pamilya natin. Lalo na sa mga mata ni nanay. Ang nanay mo ba ang dahilan kaya gusto mo na lang saktan ang sarili mo at mawala? Naisip ko po kasi na baka kapag ginawa ko yun, matuwa na siya sa akin. Diyos ko anak, sino magulang ang gugustuhin na ipahamak ng mga anak nila ang kanilang sarili? Kung galing niya sa nanay mo, pagsasabihan ko siya. Hindi na tama ang ginagawa at sinasabi niya sa'yo. Tay, baka mag-away lang po kayo ni nanay. Kakausapin ko lang naman siya. Sisikapin ko na hindi kami hahantong sa pagtatalo. Ang dapat lang niyang gawin ay makinig. Erin anak, alam kong nahihirapan ka ng pakisamahan ng nanay mo dahil sa ugali trato niya sa'yo. Ako na nahihiya at humihingi ng dispensa. Hindi ko sasabihin sa'yo na magtiis ka sa kanya. Dahil kung hindi siya magbabago, ikaw lang ang mahihirapan. Ang totoo, kung may kakayahan lang ako ilayo ka sa kanya, gagawin ko yun para mailigtas ka. Masakit sa akin bilang tatay mo na nakikita ka nagkakaganyan dahil mabuting anak ka. Sorry po, Tay. Kung naging makasarili ako. Dahil sa kagustuhan ko pang ma-please si nanay, hindi ko na po kayo iniisip pati na rin ang nararamdaman nyo. Nakalimutan ko po na bukod kay nanay, meron pa po akong isang magulang. Anak, kahit kailan, hindi pagiging makasarili na gustuin mo lang na mahalin ka ng nanay mo tulad ng pagmamahal at turing niya sa mga nakababata mong kapatid. Gusto ko lang malaman mo na kung sakaling hindi adya na kapalaran na lubusan kang matanggap ni Marinel tulad ng ganap na pagpapatawad niya sa akin, palagi mong iisipin na nandito lang ako. Sandalan mo ako pag hindi mo na kaya yung bigat ng kalooban mo para hindi ka bumigay anak. Di ba tatay mo ako? Tapos sabi mo, best friend mo rin ako. Nandito lang ako anak. Hindi ka nag-iisa at hindi mo kailangan mag-isa. Tay naman Pinapayak niyo ulit ako. Kung kailangan mo umiyak, umiyak ka. Huwag mong pigilan ang nararamdaman mo anak. Pagkatapos mong umiyak, tumahan ka at tapos lumaban ka. Hindi po ako suicidal na tao pero masisisi niyo ba ako kung umabot ako sa point na naisip kong saktan ang sarili ko. Sobrang sakit po kasi ng nararamdaman ko na mga panahon na yon. At pakiwari ko ay mawawala lamang yon kapag sinaktan ko ang sarili ko. Pumasok din sa isipan ko na kung sakaling ang mawala na lamang ako, tulad ng gustong mangyari ni nanay ay matutuwa na kaya siya. Sa wakas ba ay matatanggap na niya ako bilang anak? Yun po ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Papadudot kaya nga hindi na ako natakot sa Diyos o nagdalawang isip na kumuha ng blade at planuhing laslasin ang pulso ko. Pero nang dahil sa pagdating ni tatay at pag-alo sa akin ng mga panahon na yon ay natauhan po ako papadudot. At nagsisi dahil kamuntikan na akong magpatianod sa tinding emosyon na nararamdaman ko. Matapos niya akong payuhan ay umiyak po ako ng umiyak sa kanya na para bang batang nagsusumbong. May mga sinabi pa po siya sa akin na talagang tumama sa isipan ko at sa puso ko kaya nabuhayan po ako ng loob at nangako sa kanya na hindi ko na po pagtatangka ang saktan ng sarili ko o papadudot. Totoo po na kapag hindi natin kontrolado ang nangyari, ang magagawa na lang natin ay kontrolin ang reaksyon natin. Kaya nga malaking tulong yung tinatawag na diversion o pagtuon ng atensyon sa ibang kapaki-pakinabang na bagay para hindi ko maisip yung mga pangyayari na nagpapalungkot sa akin. Nakatulong din po na palaging pagkausap sa akin ni tatay at pagpaparamdam na meron pa rin akong magulang sa mundo. Hindi nga nagtagal ay nakapagtapos ako ng pag-aaral ko sa college at kahit si tatay lang ang umattend sa graduation ko ay masayang masaya na po ako, papadudot. May kinalaman po sa business management ang kursong pinag-aralan at tinapos ko sa college, papadudot. At mabuti naman dahil after graduation ay tinawagan at natanggap po ako sa private company
na nauna ko nang inaplayan bilang sales coordinator. Nang ma-regular ako ay mabilis nang umusad ang karir ko at pagkaraan lamang ng isang taon ay may sarili na akong accounts. Masaya po ako dahil na-enjoy ko ng husto ang trabaho ko. Bukod doon ay may extra income din ako mula sa mga commission ko. Kaya nakapag-aabot ako ng sobra sa bahay namin. Malaking tulong po ang mga kinikita ko ng time na yon dahil tumigil na po sa pagtatrabaho si nanay dahil sa iba't ibang sakit na lumalabas sa kanyang katawan. Tulad ng ubo, rayuma at kung ano-ano pa. Dalawa na lamang po silang nagmamanage ni tatay ng tindahan, kung saan ay namuhunan po ako para lumaki. Kaya lang papadudot kahit feeling ko ay maayos naman ang lahat ay may point pa rin po na hindi pa rin nagsasawa si nanay sa pagpaparamdam sa akin na kahit na anong gawin ko ay kulang pa rin ako at hindi magiging sapat sa pamilya namin. Lagi niyang sinasabi na responsibilidad kong ibalik sa kanya ang perang pinambili ko ng pagkain ko at pinang-aral ko noon kaya dapat ay wag daw akong magreklamo, papadudot. May point na nagreklamo pa si nanay dahil kulang daw ang iniaabot ko sa kanya. Kaya nga mas nagsumika pa ako sa pagtatrabaho para kumita ng malaki. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin siya masaya. Muli ay nakaramdam na naman ako ng frustration na para bang ayaw ko nang umuwi sa bahay namin at makita ang pamilya ko, papadudot. Kaya nga hindi niyo ako masisisi kung mas nainganyo akong sumama sa mga katrabaho ko lalo na kapag lumalabas sila para mag-happy-happy. Nakalimutan ko kasi pansamantala ang mga problema ko sa bahay. Lalo na sa pagiging ungrateful ni nanay kapag nakakainom ako. Kaya lang dahil mas naging mapusok ako that time, may nangyari pong hindi ko lubos na inaasahan. Buntis ka? At nasa na magaling na ama ng anak mo? Tinakasan ka? Naglaho na lang na parang bula? Posible ba yun? Ang sabihin mo, malandi ka? Marinel, tumahimik ka nga. Aba bakit? Totoo naman na sinasabi ko. Nasasaktan ka ba kasi malandi ang anak mo, David? Ano, Erin? Naisip mo na ba kung paano mo bubuhayin yung magiging anak mo? Ang hirap ng buhay natin. Baka nakakalimutan mo, ikaw lang ang may trabaho sa atin. Hindi naman sapat yung kita natin sa tindahan para pantustos sa pag-aaral ng mga kapatid mo, tsaka pangkain din natin sa araw-araw. Kung madadagdagan ka pa ng palamunin, mababawasan ang inaambag mo rito sa bahay natin. Nay, ganyan lang po ba ang tingin niyo sa akin? Talaga po bang tagabigay na lang ng perang silbi ko sa inyo? Ano pa bang gusto mo maging pakinabang? Pasalamat ka nga may naitutulong ka na sa bahay natin eh. Hindi ka tulad noon na pakain na kita, paaral pa kita. Tapos ito nga kung kailan nakakapag-abot ka na, tsaka ka pa magdadagdag ng kargo. Taka! Nag-iisip ka ba talaga bago ka kumirengkeng at bumuka ka? Kasi kung oo, hindi mangyayari sa'yo yan. Haliparot ka kasi. Sinabing tumahimik ka na, Marinel eh. Hindi na nakakatulong ang mga pinagsasabi mo sa anak natin. Anak mo lang, David. Hindi ko masisikmura magkaroon ng anak na katulad ni Erin kaya mabuti na lang talaga dahil hindi siya nanggaling sa akin. At ikaw, babae, alam mo kung kanino ka nagmana? Doon, sa malandi mong nanay dahil pareho kayong pakawalang babae. Wala po kayong karapatang insultuhin ang nanay ko dahil hindi niyo naman siya kilala. Sobra na kayo, Nay. Hindi na po tama ang mga sinasabi ninyo. Tapos ngayon, dinadamay niyo pang magiging anak ko? Oh, sinong hindi magagalit ng ganito kung ganyan kang klaseng tumanaw ng utang na loob? Pinag-aaral kita para makatulong sa pamilya natin tapos ang ending lalandi ka lang na maaga tapos magkakaanak ka pa? Ano ba naman yan? Nasa talampakan mo ba ang kokote mo? Alam ko po na naging mapusok ako. Pero handa ko pong gawin ang makakaya ko para mapangatawanan ng baby na nasa tiyan ko, Nay. Pero umasa kayo na hindi ko po kakalimutan ang responsibilidad ko dito sa bahay. Mag-aabot pa rin po ako at mag-aambag. Anak, hindi mo naman kami responsibilidad. Sigurado kapag lumabas na ang baby mo, mas kailangan niyo yung pera kinikita mo. Anong hindi responsibilidad? Naku, David! Kahit kailan napakabobo mo! Hoy, Erin!
Huwag kang makikinig sa pinagsasasabi ng ama mo, ha? Responsibilidad mo ang pamilya natin. Kaya kailangan pa rin namin ng suporta mo kahit na magkaanak ka pa ng sang-dosena. Konsensya mo na lang na hindi ibalik sa amin. Lalo na sa akin. Yung mga pera na pinanggastos ko sa'yo simula bata ka pa lang. Kung kailangan mong mamili sa amin ng pamilya mo at dyan sa anak mo, aba, kami ang piliin mo at wag ang batang yan. Kilabutan ka nga sa sinasabi mong yan, Marinel! Hindi na ako tinatalaban noon, no? Naiintindihan ba ng utak mong parang tingga ang punto ko, Erin? Ipalalaglag mo ang batang yan bago mo pa yan maging sakit sa ulo pag lumabas. Sana ngayon mas gamitin mo ang utak kesa sa puson. Papadudot, akala ko ay wala nang isasakit pa ang mga salita ni nanay sa akin, pero meron pa rin po pala. At tagus-tagusan na yon sa aking kalamnan at mga buto dahil dinamay na po niya ang sanggol na nasa tiyan ko. Alam ko po na naging padalos-dalos ako ng desisyon, kaya ako nabuntis nang hindi inaasahan, at ang masahol pa ay hindi rin ako pinanagutan ng tatay nito. Pero hindi ko po maatim na ipalaglag ang anak ko katulad ng gustong mangyari ni nanay, Papa Dudut. Hindi man lang ba siya kinikilabutan sa sinasabi niyang yon o ni natatakot sa karma? Magkaganon pa man ay aminado po ako na lito po ako ng panahon na yon. Idagdag niyo pa yung pagiging emosyonal ko dahil sa pagbubuntis ko. Marami po akong naisip, Papa Dudut, na puro hindi magaganda. Question ko rin po kung magiging mabuting ina ba ako sa magiging anak ko sakaling buhayin ko siya sa mundo. Kinakain po ako ng sarili kong pagdududa sa aking sarili at wala po akong magawa ng panahon na yon. Dahil araw-araw pinaparamdam sa akin ni nanay na wala akong mabuting kahihinatnan sa buhay. Mabuti na lang dahil nanindigan si tatay bilang magulang ko at siya po ang nag-alaga at gumabay sa akin noong mga panahong malapit na naman akong bumigay. Anak, kamusta ang pakiramdam mo? Ayos lang po, Tay. Hindi na po ako nasusuka. Hindi gaya po kanina. Ganyan talaga kapag mga unang buwan ng pagbubuntis. Makakasanayan mo rin. Ewan ko ba, Tay? Pero nakakapanibago pala kapag buntis. Ang daming nararamdaman na hindi ko naman ramdam noon. Tapos mas madalas na rin ako mag-isip ng kung ano-ano. Ano bang mga iniisip mo? Iniisip ko po kung kaya ko bang pangatawanan ng baby ko kapag ipinanganak ko na siya? Kung magiging mabuting ina ba ako sa kanya? At kung kaya ko po ba siyang gabayan sa paglaki niya? Ay, alam niyo po kasi, Tay, wala akong alam sa pagiging mabuting magulang. Buong buhay ko, iba ko tratuhin ni nanay dahil lang putok ako sa buho. Kaya wala akong ideya kung paano ko haalagaan ang magiging anak ko. Unang-una, hindi ka putok sa buho dahil may tatay ka, Erin. Ikalawa, hindi mo kailangan manahin sa nanay mo yung hindi magagandang asal na pinakita niya sa'yo. Dahil hindi yun makakatulong para mapalaki mo ng maayos ang anak mo. Oo, nandun na tayo sa hindi ka lumaki na sapat ang pagmamahal ng kinikilala mong nanay. Pero hindi ibig sabihin na wala ng pag-ibig dyan sa puso mo. Anak, naniniwala ako na likas sa'yo ang kabutihan. At gusto kong sa ganung paraan mo palakihin ang magiging apo ko. Hindi mo kailangan mag-alala na hindi mo kakayanin ang lahat dahil hanggat nabubuhay ako, gagabayan kita, anak. Thank you, Tay, ha. Kasi ang bait niyo po sa akin. Siguro kung wala kayo, baka nabaliw na ako. Siguro baka naipalaglag ko na rin ang magiging anak ko, katulad ng sinabi ni nanay. Ay, tungkol naman sa nanay mo, kinausap ko na siya na kung wala siyang magandang sasabihin, itikop na lang niya ang bibig niya. Minsan kasi, hindi na sapat yung pagpasensya natin siya dahil namimihasa na siya. Tay, naniniwala rin po ba kayo na magbabago pa si nanay? Hindi lang ako naniniwala. Nagtitiwala rin ako na isang araw, hipuin ang kamay ng Panginoon ang kanyang puso upang lubusan na niya ako mapatawad sa kasalanan ko sa kanya noong araw. Nang sa ganun, magbago na rin ang pananaw niya tungkol sa iyo at sa magiging anak mo. Alam ko na hindi ko masasabi kung kailan yun mangyayari.
Kaya nga gabi-gabi ako nagdarasal sa Diyos na dumating na yung araw na yon. Pamilya tayo. Nasa iisang bubong tayo. At bilang padre di pamilya, ayokong magkaroon tayo ng pagitan sa isa't isa. Hindi ko pa rin naman po sinusukuan na balang araw. Matatanggap ako ni nanay at mapapatawad niya ako. Ganon din ako, anak. Pero sa ngayon, wag mo na munang problemahin yun. Dahil nandito naman ako at ang magiging anak mo. Kahit kailan, hinding-hindi ka mag-iisa sa buhay na to. Kasi pamilya tayo. Mahal na mahal kita, Erin. Salamat sa Diyos dahil ipinagkaloob ka niya sa akin. Mahal na mahal ko rin po kayo, Tay. At sana po, pagkalooban pa niya kayo ng mahabang buhay. Oo naman. Gusto ko pang maging best lolo sa anak mo. Ako ang bahala mag-alaga sa kanya hanggang lumaki siya at magkaroon ng asawa. Grabe. Wala pa nga po si baby, asawa na. Joke lang naman. Ikaw hindi ka na mabiro. Apo, napakaseryoso nitong nanay mo, no? Papadudot, laking pasalamat ko po kay tatay dahil nasa tabi ko siya ng mga panahon na kailangan ko ng magulang na gagabay sa akin. Lalo na nga nang maging magulang na rin ako. Si tatay ang nagsilbing nanay ko na palaging nagpapaalala sa akin ng mga bagay-bagay at nagbibigay ng payo sa buhay. Masasabi kong napakalaki ng utang na loob ko sa kanya dahil mahusay niyang ginampanan ang role ng pagiging magulang. Oo, nandun na tayo sa hindi minsan siyang hindi naging mabuting asawa sa kinilala kong nanay, pero bumawi naman siya sa pagiging tatay sa akin. Kaya nga nang ipanganak ko ang baby ko ay sinigurado ko na maibibigay ko sa kanya ang pantay na pagmamahal ng dalawang magulang kahit na nag-iisa lamang ako. Sa kasalukuyan ay meron na po akong asawa, Papa Dudut. Mapalad po ako dahil nakatagpo ako ng lalaking tatanggap sa akin at sa anak ko. Bukod doon ay mahal na mahal din niya ako. Nagtatrabaho pa rin po ako at tumutulong sa bahay namin paminsan-minsan, pero meron na rin naman po akong maasahan dahil graduate na ang isa sa mga nakababata kong kapatid at meron na ring trabaho. Papa Dudut, maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Erin. Minsan ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin para magustuhan tayo ng tao, lalo na kung mahalaga sila sa atin. Kaya lang dahil sa kagustuhan nating yon ay hindi natin alam na nakakalimutan na po natin ang ating tunay na pagkatao at kapag nagpumilit pa tayo ay unti-unti tayo nitong winawasak. Mga kapuso, ang kasalanan ng magulang ay hindi dapat natin ipasa sa mga anak. Kahit sa ang anggulo kasi tignan ay hindi po yun patas. Kaya salamat, Erin, dahil ibinahagi mo sa Barangay Love Stories ang iyong storya na bagaman sa una ay masalimuot. Nagtapos naman ng maganda at punong-puno ng pag-asa. Lagi po nating tandaan, ang pagmamahal ay unang itinuturo sa loob ng ating pamamahay. Kaya sana'y huwag nating hayaang mamayani ang puot at galit upang hindi ito dalhin at maipasa ng ating mga anak sa susunod na henerasyon. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Paano nabigay todo tayo sa pagmamahal sa ibang tao tapos ay wala nang matitira para sa atin? Kaya nga dapat ay ibalanse natin at unahin nating mahalin ang ating sarili upang makapagbahagi tayo ng pagmamahal sa iba. Ikaw, kabarangay, mahal mo ba ang iyong sarili? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig sa Barangay Love Stories. Sobra talagang nakaka-addict ang bawat episode na tinatampok ninyo. Kaya naman nag-decide na po akong sumulat din at magpadala ng aking kwento. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Norman. 35 years old at taga Malolos, Bulacan. Kung ilalarawan ko po ang aking sarili ay proud kong sasabihin na isa akong masipag na anak, mapagmalasakit na miyembro ng pamilya at talaga namang bigay todo. Ang motto ko kasi ay lahat kakayanin para sa mga mahal ko sa buhay. At kung tatanungin ninyo mismo ang nanay Mirna ko, ay papatunayan niyang nagsasabi ako ng katotohanan. Nay, nandito na po ako. May dala po akong mga grocery. Pasensya na po ang konti ng nabili ko, eto lang. Anong konti? Ang dami-dami na nito. Ay, akin na nga lahat yan ang mailagay ko sa mesa. Tapos maupo ka muna dyan sa sopa para makapagpahinga ka. Sige po, Nay. Salamat po. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo kasi gumastos ka na naman para sa bahay natin. Sweldo ko naman po ngayon, Nay. Basta, salamat pa rin. Teka, ikukuha kita ng tubig na maiinom, ha? Mukhang uhaw na uhaw ka na dyan. Medyo nga po eh. Sige po, salamat po. Nak, malamig yan para mapatid uhaw mo. Inumin mo muna. Sige po, salamat, Nay. Sarap ng tubig. Tanggal uhaw ko dun. Nako, kawawa naman tong anak ko. Ang dami-daming binuhat. Kaya ko naman po, Nay. Kahit na. Ay, kumain ka na ba? Kung hindi pa, nagluto ako ng paborito mong ulam doon. Yung sarsyadong tilapia. Nako, dinamihan ko na yung itlog at kamatis kasi alam kong gustong-gusto mo yan. Oh! Wow! Ang sarap naman, Nay! Masarap talaga yon kasi punong-puno rin yun ang pagmamahal ng isang ina. Paano? Ipaghahain na ba kita, anak? Nako, mamaya na po, Nay. Gusto ko munang umupo rito sa sofa para naman malapat ko sandali yung puwet at likod ko. Ako na lang din po ang maghahain ng pagkain ko mamaya. Ayaw mo ba na asikasuhin kita? Siyempre gusto ko po, pero chillax na lang po muna kayo dyan. Ako na bahala sa sarili ko. Kakain din naman po ako maya-maya. Teka, may ibibigay po pala ako sa inyo, Nay. Kunin ko lang po wallet ko, ha? Ano yan? Pera? Opo. Ito po, para po sa inyo. Para sa akin, ano namang gagawin ko dyan? Pambayad po sa tubig at saka sa kuryente. Bakit parang ang dami naman yan? Magkano lang naman yung tubig at kuryente natin rito, anak? Yung sosobra po dyan, ma, sa inyo na. Baka gusto nyong magpasalon, manicure o pedicure. Ay nako, hindi na. Luho lang yon. Gastos lang. Ay, meron naman pong panggastos, tsaka minsan lang naman po ito. Ikaw talaga. Siyempre, nahihiya ang nanay mo kasi baka wala ka ng pera dyan pang gastos.
Ang dami-dami mo ng pinamiling grocery tapos nagbigay ka pa ng pera para sa tubig at kuryente. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Kasi meron naman po akong panggastos dito. Sigurado ka ba, nak? Opo. Magsisinungaling ba naman ako? Hindi, pero nag-aalala lang ako eh. Simula nung nagkatrabaho ka parang hindi ka na pumalya sa pagtulong sa pamilya natin. Kahit nga ilang kamag-anak natin, tinutulungan mo pag kaya mo. Ayoko lang na masaid yung ipon mong pera ikaw naman yung mauubusan. Nako, Ma. Hindi po mangyayari yon kasi sinisiguro ko na may natatabi rin ako para sa sarili ko. May kasabihan nga na mahirap tumulong sa iba kung hindi ko muna uunahing tulungan ang sarili ko. Lagi nyo kaya pinapaalala sa akin yun. Aba, oo naman. At saka, tumutulong lang naman ako sa mga kamag-anak natin kung nakaluluwag ako eh. Kung wala, tumatanggi naman po ako. Noon, medyo hirap akong humindi pero ngayon, pinag-aaralan ko na po. Tama rin naman yan. Mahirap na sa'yo lang lagi iaasa ang lahat. Kaya nga po eh. Pero masaya naman ako sa tuwing nakakatulong ako. Lalo na sa inyo at dito sa bahay natin. Alam ko, kapos din iba kong mga kapatid. Ay, kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo, nak. Kasi malaki talaga ang naitutulong mo sa mga gastusin natin sa araw-araw. Pero paalala pa rin huwag mong abusuhin ang sarili mo. Magpahinga ka pa rin. Huwag kang magpapakapagod ng husto sa trabaho at maglibang-libang ka rin. Alam mo yon, umalis ka, mamasyal, para hindi puro trabaho at bahay lang ang napupuntahan mo. Pero katulad ng iba nating kabarangay, Papa Dudut, na lumaki sa hirap, hindi naiiba ang kwento ng aming pamilya. Mekaniko sa talyer ang tatay ko samantalang labandera naman si nanay. Tapos 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Madalas ay kulang talaga ang kita ng mga magulang namin. Pangkain at panggastos namin sa araw-araw ay kinakapos. Kaya naman pinangako ko sa aking sarili na magsusumikap ako upang hindi na namin muling maranasan ang magutom. Kaya naman binuhos ko talaga ang panahon ko sa pagtatrabaho. Sa katunayan ay hindi pa ako nakontento sa pag-oopisina. Dahil tuwing day off ko ay rumaraket pa ako sa food business ng kaibigan ko bilang kosinero. Dahil sa pagiging abala ko ay nakalimutan ko na ang aking buhay pag-ibig. Bagay na madalas kumustahin sa akin ng nanay ko. Pwede ba kitang matanong? Sige po, Ma. Ano po yun? Ilang taon ka na nga ba ulit? 34 na po ako ngayong taon. Bakit po? Lagpas na pala sa kalendaryo yung edad mo. Pero ni isang babae, wala ka pang nababanggit o pinakikilala sa akin na nililigawan mo. Nak, may bala ka pa bang mag-asawa? Siyempre, Ma, meron po. Kailan mo naman bala? Kasi nagkakaedad ka na. Nung panahon namin, ganyang edad, may 5 ng anak. Ay, iba naman po yung panahon nyo sa panahon natin ngayon. Saka sa totoo lang, wala po akong oras makipag-date dahil busy ako sa pagtatrabaho. Oo nga Kahit day off mo doon ka naman sa kaibigan mong si Tio pumapasok. Wala ka ng pahipahinga. Masaya naman po ako na marami akong ginagawa Saka nakakapagpahinga naman po ako Pero wag mo pa rin kalimutan mag-love life. Kasi baka magulat ka na lang, tumanda ka ng binata. Ma naman, wala naman po sigurong problema kung tumanda akong binata, di ba? Wala nga, pero masarap pa rin yung meron kang sariling pamilya at saka mga anak. Oo, mahirap ang buhay pero naniniwala naman ako na gagawin mo ang lahat para itaguyod yung pamilyang bubuuin mo Malaki ang tiwala ko na magiging mabuti at responsable kang padre de pamilya. Sige po, Ma. Kapag meron na po akong natitipuhang babae, kayo po ang unang makakaalam.
Abay, dapat lang kasi nanay mo ako. Ako ang dapat una mong pagsabihan dahil kung hindi magtatampo ako. Thank you talaga sa tulong mo sa business ko, tol, ah. Laking luwag lalo kapag may tauhan ako na hindi pumapasok eh. Kung pwede lang talaga na dito ka na lang sa akin magtrabaho kaso hindi ko kayang pantayan ang daily rate mo eh. Oo, kasi kapag dito na ako papasok ay malulugi ka sa akin. Ewan ko sa'yo. May iba tayo. Wala ka pa rin bang nililigawan, bebot? Nako tol, nagugustuhan nga wala eh. Liligawan pa kaya? Baka sakali lang naman ako na meron na. Nako, nagbabaka sakali o nakikichismis? Ganun na rin yun. Siyempre, sa ating anim na magtotropa ikaw na lang yung wala pang bebe. Ayaw naman namin tumanda kang binata kaya dapat kumilos ka na para di mangyari yun. Alam mo tol, para kang nanay ko. Nung nakaraan lang, kinumusta niya buhay pag-ibig ko. Wala naman daw kaso maging matandang binata pero mas masarap pa rin ang may asawa at mga anak. Totoo yan. Tingnan mo ko ha. Meron akong mga anak. Wala nga lang asawa kasi hindi naging okay pagsasama namin. Pero ayos lang dahil nasa akin naman yung mga bata eh. Ayun, magulo na masaya. Iba pa rin kapag may kasama kang bata. Kahit nakakapagod silang alagaan pero nakakatuwa pa rin. Sino ba kasing may sabi sa'yo na gusto kong tumandang binata? Siyempre naman, gusto ko pa rin magkaroon ng pamilya. Kaya lang, ang problema ko wala na akong panahon na kumilala ng babae. Masyado ka kasing busy sa trabaho. Kulang na lang, pakasalan mo mga trabaho mo eh. Huwag ganun. Sobra ka naman, tol. Joke lang. Alam ko naman na masipag ka at responsableng anak. Bigay todo kung tumulong. Pero sabi nga ng nanay mo, pumag-ibig ka rin. Yan din naman gusto namin para sa'yo ng mga tropa natin eh. Kaya nga, meron sana akong papakilala sa'yo. Ha? Sino naman? Marisa ang pangalan niya. Kaibigan ng kapatid ko. Mabait yun. Maganda. Mahinhin kumilos at magsalita. Single and ready to mingle. Nasabi ko na rin sa kanya na irereto kita sa kanya. Kaya alam niya na single ka rin. Alay mo, kayo na pala ang para sa isa't isa, di ba? Subukan mo lang makipag-date at kilalanin pa ng husto si Marisa. Papadudot, nagkita kami ni Marisa sa isang cafe sa Quezon City. At masasabi ko na kabadong-kabado ako. Yun pa lang kasi ang unang beses na may makaka-date ako kaya naman ayokong magkamali. Pero buti na lamang at mabait si Marisa at malumanay magsalita. Kaya naman napanatag agad ang aking kalooban. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob. At doon na niya nakwento na meron siyang anak sa ex-boyfriend niya na nasa probinsya nila sa Iloilo. Sa totoo lang, nagulat ako noong nalaman kong single mother siya pero hindi naman nagbago ang tingin ko sa kanya. Mas sumanga pa nga ako sa kanya at tumaas ang aking respeto sa mga sakripisyo niya para sa kanyang anak. Nagpatuloy ang aming pagkakaibigan na hindi nagtagal ay nauwi na nga sa pag-iibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, niligawan ko si Marisa ng 2 buwan bago niya ako sinagot. Noong mga panahong yon ay nakilala at nakausap ko na rin ang anak niya sa video call. Sa katunayan ay nagplano na nga kami ng bakasyon sa Iloilo para personal ko na itong makilala. Pasukan din kasi ng mga panahong yon kaya hindi niya basta-basta mapapaluwa sa Maynila ang bata. Pero habang hindi pa nangyayari yon ay sinabi ko kay Marisa na ipakilala ko muna siya sa aking nanay. Hindi ko pa siya naisasama noon sa bahay dahil pareho pa kaming busy sa aming mga trabaho.
Pero palagi ko siyang nakukwento sa nanay ko kaya naman sabik na sabik din ito na makilala siya. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon. Ang sarap po talaga nitong niluto niyong kare-kare, Nay. Nako, salamat anak. Uy, pero magdahan-dahan ka nga sa pagkain ha. Baka mabulunan ka, tsaka baka kung ano na lang ang isipin ni Marisa, oh. Nako, Nay. Alam po ni Marisa na masarap kayong magluto kaya ganadong-ganado ako pag kumakain. Lagi ko rin kasing nakikwento sa kanya yun, Nay. Di ba, babe? Tama po si Norman. Walang araw na hindi niya binida yung bawat luto niyo na pabaon niyo sa kanya. Nako, ganun ba? Salamat naman. Pero bakit parang hindi ka halos kumukuha ng ulam? Ayaw mo ba ng kare-kare? Yung totoo, allergic po kasi ako sa mani eh. Aha? Ganun ba? Nako, paano yan? May nakain ka na? Hindi naman po malala yung allergy ko, tsaka kaunti lang naman yung nakain ko, kaya ayos lang po ako. Marisa, nako, sorry ha, hindi ko alam na may allergy ka sa mani. Specialty kasi ni Nana yung kare-kare, kaya yan yung nirequest ko na lutuin niya. Special din kasi yung okasyon dahil nga ipapakilala kita sa kanya. Ayos nga lang ako. Kaunti lang nakain ko, di ba? Tsaka saka kung wala akong allergy siguradong hindi ko pa rin kakainin yung luto ng nanay mo. Kasi hindi naman masarap. Paano niya naging specialty yan? Ang tabang naman. At ang lansa ng karning ginamit. Makunat din. Pati yung gulay mapait. Nakakadiri. Ha? Anong sinabi mo? Narinig mo yung sinabi ko, Norman? Kailangan ko pa bang ulit-ulitin? Pasensya ka na ha kung hindi ka nasarapan sa luto ko. Wala na po ba kayong ibang niluto? Ha? Kasi hindi ko makakain yung kare-kare na yan. Baka hindi lang malalang allergy abutin ko dyan eh. Baka sumakit din tiyan ko. Sige. Teka, ipagluluto kita ng ibang ulam na makita ko sa ref natin. Nay, wag na, Nay. O-order na lang tayo. Wag ka nang umorder. Gastos lang yan. Tsaka meron pa naman tayong mga sangkap dyan sa ref. Ako nang bahala, ha? Kumain na lang kayo dyan, ha? Sandali lang, magluluto lang ako. Nay! Marisa, mag-usap nga tayo dun sa labas. Bakit sa labas pa? Pwede naman dito na lang sa mesa. Mamaya malamok pa dun kagatin pa ako. Please, Marisa, kahit sandali lang. Ay, nako! Kakainis ka talaga. Nandito na tayo sa labas. Ano bang pag-uusapan natin, ha? Dalian mo ha, kasi ayokong papakin ng lamok dito. Hindi naman malamok, masyado ka lang maarte. Anong sabi mo? Tama ba yung narinig ko? Tinawag mo akong maarte? Sorry pero sumusobra ka na kasi. At bakit ako sumusobra, Aber? Wala naman akong ginagawa sa'yo Sa akin wala, pero sa nanay ko meron. Pinahiya mo lang naman yung luto niya, pinaghirapan niya yun. Saka saan galing yung pinagsasasabi mo kanina na hindi masarap sarap na sarap nga ako sa pagkain kanina. Aba, anong malay ko kung na-immune na yung panlasa mo sa luto ng nanay mo? Lagi mong kinakain malamang nasanay na yung dila mo. Ang bihira ka, ano ba kasi problema mo? Wala akong problema. Pero nag-expect lang talaga ako na mala 5-star restaurant yung luto ng nanay mo. Pero turns out, hindi naman pala. Hindi ko na nga malunok kaya tinigilan ko ni. Kahit titigan masakit sa mata. Okay, look. Hindi naman sa nilalait ko yung luto ng nanay mo, ha? Mali ko lang din siguro Masyado akong nag-expect. Sinadya ko pa namang hindi kumain bago pumunta rito sa inyo. Kasi nga plano ko na dito kumain ng marami. Kaya lang ganun pa ang nangyari. Mali pa rin na pinahiya mo ang nanay ko. Sana sinarili mo na lang yung opinion mo. Wow! Kasalanan na palang pagiging prangka, ha? Kung hindi ko sasabihin ng totoo ako naman ang kawawa, di ba? Gusto mo, magsinungaling ako sa'yo? Sabihin kong nasasarapan ako sa luto ng nanay mo kahit hindi? Hirap sa'yo, masyado kang balat sibuyas Kung hindi mo kayang tanggapin yung pagiging prangka ko, buti pa maghiwalay na tayo.
Papa Dudut, ayoko namang maghiwalay kami ni Marisa kaya naman pilit ko siyang inunawa ng mga panahong yon. Inihingi ko na lamang siya ng pasensya sa nanay ko na nagsabi naman na ayos lang. Pero ramdam ko na labis niyang kinalungkot ang una nilang pagkikita ng girlfriend ko dahil sa pagiging prangka nito na wala naman sa lugar. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay nagkaayos naman kami ni Marisa kaya lang ay habang umuusad ang aming relasyon ay unti-unti kong nadidiskubre ang natatagong ugali ng girlfriend ko. Taliwas po sa pagiging mahinhin at malumanay niyang magsalita. Noong una ay ang natatago niyang kaartihan na wala sa lugar at pagiging matabil ang dila. Bukod doon ay magastos din po si Marisa, Papa Dudut. Alam mo, gustong-gusto ko talaga sa cafe na to. Aesthetic eh. Sigurado akong pupusuan na naman ng mga friend ko online yung My Day ko. Aesthetic nga pero di naman masarap yung kape saka ang mahal ng menu nila. Sabi ko naman sa'yo, subukan natin sa iba eh. Meron akong alam na kabubukas lang pero maraming magagandang review. Ayoko sa iba. Gusto ko rito. Hindi bagay yung beauty ko sa mga pipitsuging kainan, no? Maawa ka naman sa akin. Maaate mo ba na i-date ako sa isang mabaho at mumurahing lugar? Marisa, para sa kaalaman mo, hindi mabaho yung lugar na gusto ko sanang puntahan natin sa date natin ngayon. O, edi sige. Hindi na kung hindi. Pero mumurahin pa rin. Ayoko doon. Gusto ko rito. Ay, bahala ka na nga. Bahala talaga ako. Ay, babe, malapit na pala yung birthday ko. Ano palang plano mong regalo sa akin? Ano? Don't tell me, nakalimutan mo na ah. Sige ka, magtatampo ako. Hindi ko nakalimutan pero sikreto muna kung anong ireregalo ko sa'yo. Siyempre, wala nang element of surprise yun kapag sinabi ko, di ba? Hindi ako mahilig sa sorpresa eh. Mas gusto ko, alam ko na kung anong ireregalo mo sa akin. Para naman masabi ko agad sa'yo kung magugustuhan ko yun. Anong ibig mong sabihin? Eh para lang hindi masayang yung pera mo. Dapat magugustuhan ko talaga. At saka para sigurado na magugustuhan ko, ako na lang ang pipili o magsasabi kung anong ireregalo mo sa akin, di ba? Hayaan mo na yung surprise na yan. Madali naman yung pikiin sa social media. Ang totoo, wala pa talaga akong naiisip na regalo eh. Pero hindi naman ibig sabihin nun wala akong ibibigay ah. Masyado lang kasi akong maraming iniisip nitong nakaraan kaya… Okay lang naman. Kaya nga tinanong ko para matulungan kita eh. Alam mo kasi, marami akong gustong bilhin. Pwedeng ikaw na bumili ng iba doon para mabawasan yung nasa listahan ko. Yun na lang ang iregalo mo sa akin sa birthday ko. Nandito na po ako, Ma. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit malungkot ka, anak? Wala po ito. Pagod lang po ako sa trabaho. Gusto mo ba ng tubig? Huwag na po, Ma. Hindi naman po ako nauuhaw. Upo na lang po muna ako kasi kanina pa nangangalay itong balakang ko eh. Nakasabit kasi ako sa jeep pa uwi para lang makauwi rito. Grabe, wala ako halos masakyan tapos ang lakas pa ng ulan. Eh nako, bakit hindi ka na lang nag-taxi o di kaya nagrenta ng kotse para makauwi rito? Wala na po kasi akong cash tapos hindi ko naman magamit yung card ko dahil nasagad ko na. Wala pa akong pambayad kasi sa susunod na linggo pa yung sweldo namin. Oo nga pala, Ma. Pasensya na po pala kasi baka hindi ako makapagbigay para sa grocery natin sa sahod ko eh. Unahin ko lang pong bayaran yung credit card ko kasi baka magka-penalty po ako. Mahirap na. Ay,
wala namang kaso yon kasi nandyan pa naman yung mga pinamili mo. Pero matanong ko lang ha, hindi naman sa nangingialam ako pero ngayon ko lang yata narinig na nasagad mong paggamit ng credit card mo. Tapos naubusan ka pa ng cash hindi ka naman ganyan nak. May binili ka ba o nanakawan ka? Hindi po ako nanakawan ma pero tama po kayo na may binili ako. Binilahan ko po ng bagong cellphone si Marisa kasi birthday niya po ngayon. Yun po kasi ang request niya Tapos kumain kami sa labas kaya ayun. Naubos naman yung cash na dala ko. Barya na lang ang natira kaya hindi na nga ako nakapag-taxi pa uwi. Ganun ba? Ay, buti na lang ligtas ka pa rin na nakarating dito sa atin, nak. Di bale, sa susunod, siguraduhin mo na lang na may ititira ka pang pamasahe. O di kaya, kapag wala ka na talagang pera dyan, edi tawagan mo ko. Sasabihan ko yung mga kapatid mo na pahiramin ka ng pera. Yung isesend nila gamit yung e-wallet para meron kang magamit. Opo ma, salamat po ha. Wala yun anak. Oh, sige na, kumain ka na doon. Para naman makapagpahinga ka na pagkatapos. Papadudot hiyang-hiya ako sa nanay ko ng mga panahong yon. At bagaman sinabi niya na wala namang kaso kahit magkano lamang ang ilaan ko para sa bahay namin ay hindi pa rin mawala sa akin yung pakiramdam na nagkulang ako. Sa kabilang banda ay ayoko namang makaramdam ng pagsisisi na mas inuna kong bilhin ang birthday gift ni Marisa up to the point na nagipit na ako. Kaya nga ginawa ko talaga ang makakaya ko upang i-budget ng maayos ang aking sweldo kaso'y sadyang nahihirapan ako dahil sa pagiging maluho ng aking girlfriend. Hindi ko na lang namalaya na naubos na pala ang ipon ko sa mga bagay na pinabibili niya na hindi lang para sa kanya kundi maging sa anak niya. Hindi ako maramot na tao. Pero nung time na yon ay nasaid na talaga ako papadudot. Hindi lang sa pinansyal kundi maging emosyonal at mental. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabila ng lahat ay mas nanaig pa rin sa akin ang pangunawa at pagmamahal kay Marisa papadudot. Kaya naman kahit halos maubos na ako ng mga panahong yon ay nagtitiis ako. Maasikaso naman din kasi si Marisa at bumabawi siya sa akin kapag pakiramdam niya ay nagkukulang na siya. Malambing naman siya pero mas madalas nga lang kapag may kailangan siya nangyayari yon. Hindi nga nagtagal ay ibinalita sa akin ni Marisa na buntis siya papadudot. Pero naging maselan yon. Kaya naman nag-decide kami na tumira muna sa bahay namin para maalagaan siya ng nanay ko. Complete bed rest ng 3 linggo ang rekomendasyon ng OB niya. Dahil hindi makapit si baby at ayaw naman namin na may mangyaring masama sa anak namin. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa nanay ko na nagboluntaryo siyang alagaan si Marisa. Akala ko ay maayos ang turingan nila sa isa't isa pero nagkamali pala ako papadudot. Isang beses ay narinig ko sila na nagtatalo sakto galing akong banyo dahil katatapos ko lamang maligo. Marisa, tulog ka na ba? Hindi po, Nay. Pwede ba akong pumasok? Kukunin ko lang yung mangkok na pinaglagyan ko ng lugaw. Sige po. Hala, nak! Bakit yata parang hindi mo namang kinain tong lugaw? Wala naman kasing lasa tsaka nakakasuka.
Ay, paanong nakakasuka maayos naman at malinis yung pagkakaluto ko dyan. Tsaka may lasa yan, tinikman ko yan kanina Sa wala nga akong nalalasahan Alangan namang ipilit kong sabihin na meron kahit wala, di ba? Lumabas naman akong sinungaling nun. Ganun ba? Pasensya na ha. Baka nagkamali lang talaga ako. Hoy, Marisa. Bakit mo sinisigawan ng nanay ko? Hindi ko sinisigawan ng nanay mo. Nag-uusap lang kami. Anong hindi Ang taas ng boses mo, saka dinig na dinig ko dun pa lang sa banyo. Kaya nga tinapos ko na yung paliligo ko para labasin na kayo. Hindi ko nga sabi sinisigawan yung nanay mo. Masyado ka namang OA Pinagsasabihan ko lang siya na hindi masarap yung lugaw na niluto niya para sa akin. Tsaka, bakit ba siya panipakain sa akin ng lugaw? Wala naman akong sakit. Nagkataon lang naman talaga na kailangan kong humilata sa higaan na to ng 3 linggo, pero hindi naman ibig sabihin nun hindi ko kayang ngumuya ng matinong pagkain. Ayoko niyan. Hindi ako nabubusog dyan tapos ang tabang pa. Marisa, pwede mo namang sabihin ng maayos sa nanay ko Hindi yung ganyan na pinagsasalitaan mo pa siya ng hindi maganda. Teka nga, abogado ka ba ng nanay mo? Anong sinabi mo? Lagi mo na lang kasi siyang pinagtatanggol imbis na ako ang kampihan mo. Baka nakakalimutan mong partner mo ko at magiging nanay na ng anak mo. Siyempre hindi ko nakakalimutan yun, pero nanay ko pa rin yung binabastos mo. Anong binabastos pinagsasasabi mo dyan? Alam mo sumusobra ka na ha? Ma, magsalita naman kayo! Sabihin yung hindi ko kayo binabastos! Ay, hindi naman ako binabastos ni Marisa, anak. Anong hindi? Dinig na dinig ko nga mga pinagsasabi sa inyo ng babaeng yan. Hindi na niya kayo nirespeto. Hoy Marisa, nanay ko pa rin yung kausap mo at wala kang karapatan na bastusin siya. Wala ka ba nanay? Ano bang klaseng tanong yan? Sinong nag-aalaga sa anak ko kung wala akong nanay, di ba? Meron naman pala, pero ganyan mo ba kausapin at pakitunguhan ng nanay mo? Hindi! Nanay ko yun Kung ganon, matuto ka ring igalang ang nanay ko kasi parang ako na rin yung hindi mo nirespeto sa tuwing binabastos mo siya. Ang bait-bait ng nanay ko pero hindi ibig sabihin pwede mo na siyang abusuhin. Ni minsan hindi kanya pinatulan. Siya pa nga madalas humingi ng pasensya matapos mo siyang tarayan, di ba? Sana dun man lang maisip mo na nakakabastos ka na. At kung kaya mong irespeto ang nanay mo, sana gawin mo rin yun sa nanay ko. Norman, hindi naman siguro sinasadya ni Marisa kaya hayaan mo na lang. Ayos lang naman ako tingnan mo! Ayos lang naman pala sa nanay mo Pero kung makareact ka dyan, akala mo nakagawa ko ng krimen? Pasensya na, Pasensyahin mo mukha mo! Sabi ng OB natin hindi raw ako dapat ma-stress, pero sa'yo ako nai-stress! Isama mo pa yung nanay mong ewan! Sana talaga doon na lang ako sa nanay ko sa Iloilo umuwi! At siya na lang yung dapat na nag-alaga sa akin! Hindi kayo! Papadudot dismayado ako at nasaktan sa kung papaanong pakitunguhan ni Marisa ang nanay ko. Akala ko kasi nagbago na siya pero maling-mali ako dahil hindi naman pala papadudot. Sa palagay ko nga ay mas lumala pa ang pag-uugali niya dala na rin ang kanyang pagbubuntis. Isyo na rin kay Marisa na nagbibigay ako ng ambag sa bahay namin lalo na at magkaka-baby na kami. Dapat daw ay sila na lamang ang sinusuportahan ko at hindi na ang pamilya namin. Hindi ko naman pinapabayaan si Marisa at ang magiging anak namin pero hindi ko basta-basta mapuputol ang suporta ko sa nanay ko. Kaya nga sa abot ng aking makakaya ay binabalanse ko yon. Kaso'y hindi yon maintindihan ng kinakasama ko. Pinaramdam niya sa akin at sa nanay ko kung gaano niya kaayaw yung setup namin. Paulit-ulit niya akong sinasabihan na maghanap ng marerentahan dahil kaya naman niyang asikasuhin ang kanyang sarili. Lumipas nga ang 2 buwan at naging okay naman ang baby namin kaya hindi na kailangan ni Marisa na mag-bed rest. Dahil doon ay nagpaalam siya sa akin na lalabas siya para makipagkita sa dati niyang mga katrabaho, bagay na pinayagan ko naman. Kaya lang ay meron akong nalaman na labis kong kinabigla. Ano ba naman tong lalaking to?
Nasend pa talaga ng picture niya na nakatopless. Oh, kita ko tuloy yung kanyang mga pandesal. Ha, Marisa? Anong sabi mo? Ano ka ng kalabaw? Hindi ako anak ng kalabaw, anak ako ng nanay ko. Nagulat ako kaya nasabi ko yun. Pero ewan ko sa'yo, sineryoso mo naman. Paano hindi ko seseryosohin kung ano-anong naririnig ko sa'yo? Ano bang narinig mo? Nasabi mo may nag-send sa'yo ng picture na nakatopless. Sino ba yan, ha? Saka bakit mo biglang tinatago yung cellphone mo, ha? Wala. Wala ka na doon. Anong wala ako doon? May tinatago ka, no? Tangero ka, ha? Wala akong tinatago sa'yo. Kung wala, edi patingin ako ng cellphone mo. Akin na. Akala mo hindi ko napapansinan nitong mga nakaraang araw palagi kang nakatutok dyan sa cellphone mo, ha? Narinig pa kita na may kausap ka nung isang gabi. Kaya akin na, patingin ako niyan. Gusto kong malaman kung sino ba yung kausap mo niyan. Ayoko nga. Ganon. Pues aagawin ko na lang sa'yo kung ayaw mong ibigay. O ano? Kahit ayaw mo nakuha ko naman na. Norman, please sa akin yung cellphone ko. Parang awa mo na, ibigay mo na sa akin yan. Ha? Ba't mo gagawin yun? Kasi may tinatago ka na ayaw mong malaman ko? Hindi. Ayan o. Sakto, ang daming mensahe ng kausap mo. Tingnan ko nga kung sino tong hayop na to. Norman, wag! Ano to? Bakit kayo magkausap ni Theo, ha? At bakit siya nagpapadala ng mga hubad na litrato sa'yo? Nasaan na yung hayop na yun? Walang hiya ka, Theo. Norman, wag mo nang sugurin si Tio. Ikaw! Hayop ka, Theo! Akala ko kaibigan kita pero tinalo mo ako! Dapat sa mukha mo sinusuntok para makita mong hinahanap mo! Tio! Norman, bakit mo ako sinuntok? Nagtanong ka pa talagang ahas kaya kulang pa nga yan dahil sa ginawa niyong panloloko sa akin! Sira ulo ka, Norman! Kala mo siguro hindi masakit yung ginawa mo, no? Halika! Dadagdagan ko pa para lalo ka masasaktan! Sige, tara! Magsuntukan tayo! Kala mo yata, tagasang kita eh! Tama na! Tumigil na kayo! Ikaw babae ko, huwag mo akong awatin! Tuturuan ko pa ng leksyon yung lalaki yan! Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Sige nga! Nagtatanong ka pa rin! Bakit sa akin ka lang nagagalit? Si Marisa naman ang unang lumapit sa akin, Paano hindi ako magagalit? Nakita ko yung mga hubad na litratong sinend mo sa girlfriend ko! Baka nakakalimutan mo. May kinakasama na si Marisa at ako yun! Hindi ko naman nakalimutan yon. Pero yung kinakasama mo, ang humingi ng mga picture ko na yon. Ano? Hindi totoo yan! Anong hindi totoo? Sabi mo gusto mong makita ang katawan ko kaya nag-send ako ng picture. Kaya lang nagpahuli ka naman kay Norman kaya yari tuloy tayong dalawa. Tio! Sumusobra ka na, Norman! Akala mo hindi kita papatulan, ha? Sige! Magsuntukan tayo! Para lalo kong mapadugo yung bastos mo ka! Ano ba kayo? Sinabing tama na eh! Makinig naman kayo sa akin! Huwag akong magsabihan at awatin mo kundi ang Norman na yan! Siya naman na noon ang nanunto ka! At pag-amok dito sa pamamahay ko! Meron akong dahilan kung bakit ko ginawa yun! Tinalo mo ako, tol! Akala ko pa naman magkaibigan tayo! Tigil na kayo sa amin! Ang sakit! Marisa! Marisa! Marisa, nagdudugo ka! Ang baby ko! Ang baby ko! Tulungan niyo ako! Ang baby ko! Dalhin niyo ako sa ospital! Papadudot, dinala namin si Marisa sa ospital dahil nagdudugo siya ng mga panahong yon. Takot na takot ako ng mga panahong yon para sa kaligtasan ng baby namin. Kaya nga pansamantala kong nakalimutan ang galit ko kay Theo dahil natuon ang buong atensyon ko para kay Marisa. Pagdating namin sa ospital ay agad na inasikaso ng mga doktor ang kinakasama ko. Pinaghintay kami ni Theo sa labas ng emergency room at doon ko na tinawagan ang nanay ko. Gulat na gulat siya sa mga nangyari at humahangos na nagpunta sa ospital na kinakaroonan namin.
Pero huli na ang lahat dahil binalita sa amin ng doktor na nakunan si Marisa. Ibig sabihin, patay na ang baby namin. Sobrang sakit ang pangyayaring yon at hindi ko mapigilang sisihin ang aking sarili dahil pakaramdam ko ay kasalanan ko kung bakit nawala ang aming anak. Pero mas masakit na pagkagising ni Marisa ay inamin niya sa akin na hindi ako ang ama ng sanggol na dinadala niya. Matagal na pala silang may relasyon ni Theo at may ginagawang milagro habang nakatalikod ako at hindi pa sila nakontento dahil pinaako pa nila sa akin ang bata na hindi naman nanggaling sa akin. Kaya nga noong araw ding yon ay nakipaghiwalay na ako kay Marisa. At tinapos ko na ng tuluyan ng pagkakaibigan namin ni Theo. Sa kasalukuyan ay nagmo-move on ako, Papa Dudut. Tinuring ko na lamang na blessing in disguise ang redirection na nangyari at mas nag-focus na lamang ako sa aking pamilya na siyang tunay na nagmamahal sa akin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat. Sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Norman. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.